dito sa mga diskaya, kaya nabanggit nyo, no? Yung pagiging state witness or sa witness protection, case-to-case basis. Ito mga diskaya. Kasi nung huli, di ba, pinipilit pa rin ni... Kung talagang pipilitin nila, di isa-isang kaso pwede rin. Pero hindi sa lahat ng kaso. Di ba? Hindi natin bibigay yung immunity to all the cases possibly filed against them or to all the cases that may be filed against them. Kasi nga, sa dami ng kasong yan, kawawa naman ang gobyerno natin kung wala tayong makukuha sa kanila. May isa kayong panayang binanggit nyo na, di ba tinanong kayo, sino kaya yung pinoprotektahan nitong mga diskaya? Ang sagot nyo ay si Senator Bongo. Possible, pinoprotektahan nila yan, yung sa CLTG, yung joint venture nila. Ayaw nila ituro, ayaw nila magsabi ng simpleng common sense na nakitrabaho sila sa kumpanyang yan. They would not even talk about it. Why would they try to protect Bongo dito sa CLTG? Well, it's me, but probably siya nagbigay ng break sa kanila. Lumaki sila dahil nung ano sila sa CLTG, nagtuloy-tuloy silang nakialam na sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy yung game plan nila na mas marami silang nakuhang kontrata. Yun ba yung so far nakukuha niya impormasyon? Nagsimula sa CLTG joint venture? Ayun, yes, ano mismo yun, di ba? Sa testimony mismo ni Curly, lumaki sila noong 2016, di ba? Yes. On the questioning of Senator Bato, di ba? Yeah. Kailan pa yun? Di yun. 2016 yun. Yung CLTG tie-up nila. Tapos sumula ron lumobo na. Yes. Okay. Kung di ako nagkakamali, mga October yan nag-tie-up September, October. Nag-tie-up. So again, 2016. 2016. Yes. Bago pa lang yung Duterte administration po noon. Ang bilis naman. Bago pa lang. Oo. Kasi nga, si Bongo, through Philip Salvador, had Bernardo appointed as ASEC first, then USEC just a couple of months after. Naging USEC agad si Bernardo at that time. Ng DPWH. Galing siya na Manila, di ba? Galing siya na Manila as detailed or seconded niya as engineer for the city of Manila. Bago siya nag-apply as USEC, but he was given the ASEC position first through Bongo and through Philip Salvador. Nabanggit niya si Philip Salvador. Ano naman yung role ni Philip? Raraboy ni Bongo. Lagi siyang cheerleader ni Bongo noon pa. Kahit doon ang kampanya si Senator Bongo noong 2019, ang kasama niya lagi si Philip Salvador. So, kumbaga parang pumadrino si Philip for Yusek Bernardo to Bongo? Yes. By appearances, yun ang nangyari. Okay. So, ano naman yung likelihood na makakasuhan itong si Senator Bongo? We're working on it. And so far, kasama to sa mga tinutumbok ninyo? Siyempre. Kailangan tumbukin kasi ano yan ang storya kasi ng impunity ng corruption. Diyan nagsimula yan mula nung ginagawa yan, tapos nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng family, nung wala talagang huhuli, palakihan na ng nakaw nangyari Christian, di ba? Did you feel that? Nung wala nangyari sa family, wala nang tao na natakot kasi wala namang mangyayari. Ang laki-laki ng skandalo yan. Wala pa rin nangyari. Nga. Yung family, bubuksan po ninyo to. Tama? Family? Yes. Actually, binawi nyo na, di ba? Pinapaaral ko pa rin ngayon yung laptops ni Saldico sa DepEd na dumaan din sa PSDBM. Pinapaaral ko rin ngayon. Okay. Yung, di ba, yung kay Bongo, yung tinatanong ko, in connection naman ito sa mga diskaya. Pero recently, a few days ago, nag-file na rin ng kaso na plunder si former Senator Sonny Trillanes. Tama po ba? Anong tingin nyo so far doon sa mga binanggit ni Senator Trillanes laban kay Senator Bongo? Nag-fact-finding kami dyan. I do not have an opinion on that yet. Pero nag-fact-finding na yung opisina namin. It's there already. Okay. Isa po, inisa-is ko lang mga nabanggit, no? Si Senator Jinggoy, nasa listahan din po ba ito na most likely makakasuhan? I think so. Pero siyempre, at the rate the things are going, parang gusto siya protektahan ni Bernardo. Yan ang very obvious. Okay, buti nabanggit nyo yan.
Kasi na-validate yung observation ko. Nung huling pumunta sa Senado si Bernardo, di ba bumalik pa siya? After magpunta sa inyo. Pero nung bumalik siya sa Senado, ang nilaglag niya si Cheese. Wala siyang binanggit about Jinggoy. Tama? Tama. Ano pong basa ninyo? Kasi naging close siya kay Erap si Bernardo Naging close siya kay President Erap. Dahil nga mayor ng Manila si Erap, siya yung city engineer, at naging close siya kay Jinggoy. Kahit na paano nila i-deny yan, wala tayong magagawa. Maybe Henry Alcantara, who was also there in Manila, hindi nila kilala masyado, pero sigurado ko si Bernardo kilala nila. So ano sa tingin niyo yung possible liability rito ni Jinggoy? Kaya siya pinoprotektahan ni Bernardo? May ganun din. Plunder or malversation, either of the two. Pero ano exactly yung involvement niya? Recipient ng largesse, so to speak. Inya again, nabanggit niya, no? Ito yung frustrating talaga sa pork barrel, napakulong yung mga level siguro sa ngayon ng mga contractor, hindi po ba? Ano ba yung pwede niyo sabihin alam mo, Christian, kaya nga kailangan pag-aralan ulit yan, tsaka kailangan makipag-usap sa Sandigan Bayan kasi hindi naman pwedeng sabihin na mahinang-mahina yung kaso sa pork barrel Hindi naman pwedeng sabihin mahihina ang prosecutor doon. Kaya lang, paano sila na-acquit? Kaya dapat kausapin ng korte habang maaga para magkaalaman na. Di ba? Will everything be fair? Di ba? Kasi parang nagmimilagrong santo hindi natin alam Puro acquittal di ba? Nakaka-frustrate nga Tsaka ito pa yung ito pa yung punto, Ombudsman. Di ba nung pork barrel scam, 10 billion lang ang pinag-uusapan doon. Pero sobrang scandalous yun. Dito, pinag-uusapan natin. We don't even know the ceiling. Ganun din Very similar naman yan Parang ghost project lang naman ng pork barrel Kaya naman, itong pork barrel, kaya galit na galit ang tao dyan. Kasi ghost Wala talagang ginawa. Kinuha lang talaga yung pera, nagkunwari lang na mayroong foundation na may binigyan na tao na hindi naman totoo. Di ba? Ghost yan Wala naman pinagkaiba sa ghost project ng flood control Kaya lang, dahil sa nga nangyari sa past years, wala naman nakakasuhan na, wala na natatakot kahit na anong gawin nila. Wala na silang fear of authority or fear of retribution from the law. Di ba? Yung DBM, kasi usapan dito, di ba marami ring lumabas na pera galing sa unprogrammed appropriations. Yes. Hindi po ba nagre-release nun yung DBM? Yes. Dito sa mga tinutumbok yung investigasyon, di ba dapat meron ding masilip man lang, if not makasuhan, mula po dyan sa DBM? Pinapatingnan lang namin yan. I'm looking at it. Kasi, yan, very awkward nga yan Pag hindi umabot sa DBM yan, ano yung ginagawa natin, di ba? Kasi, hindi naman ma-release ang pera kung di sa kanila Hello, nawala ba program fund yan di ba? Tama. Hindi naman ma-release ang program fund kung wala sila Wala silang permission. Okay. Tapos, incidentally, meron din kayo binanggit na a few days ago, merong isang former lawmaker from Quezon City who was willing to tell all. Ano na po nangyari doon? Tumahimik naputol ang linya kasi I think I said too much. Doon ako nagkamali, kaya minsan ayoko na magsalita muna mukhang nakausap Pero titignan ko pa rin, makakausap ko pa rin. Medyo hindi pa naman siguro umatras. Lumayo na Pati yung nagsabi sa akin, hindi niya na naman kontak talaga? Oo. Yung pamangkin niya, hindi niya na makontak. Pamangkin yun uncle yung kausap ko Baka next time pwedeng bawasan niyo yung reference, lawmaker na lang. Former. Oo, baka natumbok baka nga kinausap. Kasi 'di ba marami ring ghost projects diyan sa Quezon City? Actually, hindi lang sa Quezon City, hindi lang sa Bulacan, pati sa Mindoro meron na Yun ang aming PNPI pa ngayon, isa pa 'yon. PNPI na namin 'yon. At kumpanya ni Saltico ang gumawa. Kaya lang corporate nga yan, Sunwest yan, hindi naman si Saltico. We have to pierce the veil of corporate fiction. Tsaka yung beneficial interest ang kailangan natin makita rito. Okay, speaking of beneficial interest, isa po sa mga issues laban kay Jesus Cordero, I'd like to ask for your legal opinion on this, Yung 30 million contribution sa kanya ni Lawrence Lubiano. Ang dahilan ni Lawrence, private money yan. Ang sabi naman ni Cheese, ang pagkakaalam ko,
private fund yan. Do you buy that? Ano yan eh? That's you're looking at corporate versus private when in fact it is one and the same person, di ba? Yan ang piercing the veil eh. Kasi sasabihin mo private money yan, pag gusto mo, pag convenient, sasabihin mo corporation yan, pag convenient din, di ba? Depende na yan sa sitwasyon na iyong sinasagot. Tapos ito, sir, bilang panghuli, no? I'd like to get a candid response from you regarding this. You served in Congress for a long time. Ngayon, ombudsman po kayo, and you are definitely in a strong position to go after the corrupt. Base po sa karanasan ninyo, sa impormasyon na meron kayo ngayon, at sa mga tinutumbok nyo investigasyon, sa tingin nyo ilang porsyento po ng House lang muna, yung may bahid ng korupsyon? Mahirap magsalita dyan. Pero kung sa contractors lang, tas 20%, baka hindi lang 20% yun. Di ba? 20% na yun. More than 1/5 na yun eh. Yung contractors pa lang yun eh. Siyempre, baka meron pa bukod doon. Baka meron pa bukod doon. Mahigit 20%. Mahigit. Yung may sabit sa corruption. Yes. Ayun. Kaya ako po natanong yan kasi alam niyo po ito, no? Definitely. Galing po diyan kayo sa Congress. Open secret na pinag-uusapan po yan, hindi po ba? Exactly. Yung pangungumisyon. Tapos ngayon, parang panigsalita ibang congressman o pasiki mga senador, wala kaming alam dyan. Yun yung parang hirap tanggapin. Yung kaipokrituhan. Ano yan? Sabi ka namin nung napunta sa Congress pa ako, walang basagan ng trip. Yun eh. Magkakasama kayo ron, pero walang basagan ng trip. Hindi mo sila sasabihan, mali yung ginagawa mo. Kasi trip nila yun eh. Pare-pareho lang kayong congressman eh, di ba? Pero ngayon nasa ibang posisyon na tayo, pwede na natin sabihin sa kanila yun. Bawal yung ginagawa nyo. Pasensya kayo, huli kayo dyan. Huwag din basagin yung trip nyo. Yun eh. Basag na trip nyo niya. Kasi iba na to eh. Ibang usapan na to, di ba? Sorry, ito last na may nagpapahabol lang, may nagpapatanong. Sinisilip din po ba ninyo yung di umano yung mga ghost project sa Taguig naman? Meron kami tinitingnan dyan, tsaka sa Binyan. Taguig and Binyan. Oo. Sino yung mga so far lumalabas sa pwedeng merong rito? Pagkakasangkot? Yun din, mga lawmaker din. So Taguig tsaka Binyan. Oo. So Cayetano ito? Hindi ko masasabi pa kasi hindi ko alam kung anong district yun.